Isang nakakabiglang eksena ang umano'y naganap sa isang formal na pagpupulong na pinangungunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, GIV. Ayon sa mga nakasaksi, isang mataas na opisyal ang tila naging sentro ng hindi inaasahang tipang-titrip mula mismo sa Pangulo. Sa gitna ng seryosong talakayan, bigla na lamang daw nagbitiw ng isang nakakailang na biro, si Pangulong Marcos na direktang patama sa nasabing opisyal. Habang ang ilan ay pilit na tumawa, hindi maitago ng opisyal ang kanyang pagkapahiya sa harap ng maraming tao. Ang tanong, simpleng biruan lang ba ito o may mas malalim na mensahe? Dito na pumapasok ang kilalang political analyst na si Professor Malu Ticya na may ibinunyag na lihim na lalong nagpainit sa issue. Ayon kay Prof. Malu, hindi ito isang simpleng trippy lang. Sa kanyang pagsisiwalat, sinabi niyang ang opisyal na ito ay kilalang malapit sa isang makapangyarihang kampo na tila hindi na ngayon kasundo ng administrasyon. Ang ginawang pagpapahiya umano ni Gideon ay isang malinaw na T-power plate o pagpapakita ng puwersa. Hindi yan biro, yan ay isang mensahe, mariing sinabi ni Prof. Malo, sinasabi ng Pangulo, ako ang masusunod dito. Kung hindi ka sasabay, kaya kitang ipahiya sa lahat. Ang pasabog na ito ni Prof. Malo ay nagbigay ng bagong kulay sa politika. Ito ba ay patunay na may namumuong hidwaan sa loob mismo ng gobyerno? Isang babala ba ito sa lahat ng opisyal na huwag lumikod sa gusto ng Pangulo? Ang simpleng tipang-titripi ay naging isang malaking issue na sumasalamin sa tindi ng tensyon sa likod ng mga kamera. Ano ang susunod na hakbang ng opisyal na napahiya? Mananahimik na lang ba siya o lalaban? Isang bagay ang sigurado, mas nagiging mainit at kapanapanabik ang mga pangyayari sa Malacanang. Malu Ticya. Pero yan ho ang breaking news ngayong panahon na to. Ang pagkikita ni Lutang at netong si Bangag. Ito, ano tayo, Manong Ted? Si Ma'am Malu. Alright, nag-audio test lang tayo dito ngayon. So, batiin lang natin, Ma'am Maricel, ang lahat ng ating tagapakinig po na nanonood sa atin ngayon at Bakit hindi interviewin yan si Auntie Claire? Bakit si Malu Ticya ini-interview dyan? Diba? Auntie Claire, mahusay yan eh. Yun, rekta ka. Salamat sa panahon sa aming programa. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, Maricel. Magandang umaga sa inyong tagapakinig at nanonood. Kumusta ka, Ma'am Malu? How are you? Kumusta po kayo? Bukan muna natin itong si Malu Ticya. Ako, isa yan sa mga inaabangan ko talaga eh. Yung mga punto de vista ng Ali na yan eh, talagang yung tipong pagka meron siyang ninostra. Diba? Meron siya ninostra. Talagang nangyayari, no? Nangyayari ko talaga pagka meron siyang inanalisa, nagbigay siya ng senaryo. Yun nga ho talaga nangyayari sa mga hinaharap. Kaya, inaabangan ho natin kung ano sinasabi na to si Malu Ticya. Pero pakano muna natin si Malu. Yun naman, oo. Di pa ho natin na-meet yan, pero in case na ma-meet natin yan, magpapasignature ako sa kanya. Mabuti naman. Ito, natutuwa ako sa t-shirt nyo, ha? Tama yung t-shirt na yan. Walang nakukulot. Diba? Okay, ito po si Maricel sa ating unang katanungan, Professor. Oo nga. Prof, sana may makinig dito sa nakasulat sa t-shirt, kasi gusto rin talaga nating makakita ng result. Pero Prof, alam naman po natin nangyari recently, nag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Medyo napaaga no? May mga nagsasabi yung impact nito sa impeachment, yung impact nito doon sa foreign relations. Pero sa tingin po ninyo, ano bang ibig sabihin nito kahit sa larangan ng politika? Prof? Alam mo, Maricel, walang maas from January to May. At saka, ang plano was to announce by December 2026. Napaaga ngayon, 28 months, kasi marami siyang kailangang gawin para iayos ang plano niya sa pagtakbo. Ang kanya namang in-announce ay intention to run.
alam ni Ted yan na ang kandidato pag nag-file ng COC, kandidato na talaga. Ngayon, ito, intention to run. Parang yan sa Amerika, hinahalin tulad natin yung Presidential Exploratory Committee, ine-explore ano ang possibility ng tumakbo, saan ako mahina, saan ako malakas, at magandang timing ang impeachment. Kasi nakita naman natin kung paano na dinurog si Vice Presidente simula second year sa office, no? Tinapon na yung tinatawag nilang proverbial sink sa kanya, tinapon na ang bahay sa kanya, halos malugmok siya, pero nakita natin yan sa trend ng survey. Nung binabatikos, unti-unting bumababa, naka-recover, unti-unting bumababa, naka-recover. So, masasabi mo si Vice Presidente, kung dati nasabi si Bill Clinton comeback kid, no? Ito hindi mo mapababa ng sadsad. Hindi nagne-negative ang approval rating, hindi nagne-negative ang trust rating. Sa akin mahalaga yung trust rating, yung tiwala. Pero sige, nabanggit po ninyo na hindi bumababa yung trust rating, yung kanyang performance rating. Bakit nga po ba? Despite all the issues na unanswered like yung confidential funds, for example, na laging ibinabato sa kanila ng administration na hanggang ngayon hindi pa na ipapaliwanag yung gastos dyan sa DepEd at kahit daw doon po sa OVP. Oo, siguro Maricel, correct lang kita, no? May ruling na ang COA tungkol sa confidential fund. Ito naman si Maricel. Ate Maricel naman. May ruling na nga naman ang COA. Ikaw, masyadong huwag kang masyadong halata. Nasabi ko sa'yo. Hindi pwedeng i-reveal kung sino si Grace Piatos kasi alias yan at ginamit ang confidential fund para sa isang seguridad na bagay. Yung paggastos sa DepEd at saka sa OVP, alam ko yung sa OVP, kakulangan lang ng resibo at nabigyan na rin ng final, pati sa DepEd. Ngayon, kung kailangan i-explain yun, si COA, kasi third party si COA. Pero willing naman si Vice Presidente i-explain yun kung makikinig lamang. No? So, ang sa akin, ang dating, 399 nila yan last year. Akala ko nga may pagbabago dun sa mga charges na ibibigay. Pero pareho pa rin, no? And mind you, itong mga nangyaring ito, nangyari ng 2023, 2024, 2025, wala na siyang confidential fund, wala na siya sa DepEd. So, nagtiis siya dun sa Pondong Kinat at nakita naman natin na napapagkasya niya ang programa at pondo ng kanyang ahensya. Pero bagamat sinabi nga po ninyo yan na merong ganyan sa COA, still, isa pa rin po siya sa isyong nababato at inuungkat, lalo na po ngayon merong 4 na impeachment cases na isinampa laban sa kanya. May mga nagsasabi, kabilang po yung Makabayan Block na parang pananakot tong ginagawang ito ni VP Sara, kaya siya nagdeklara para hindi mapursige itong impeachment na ito. Tama naman Maricel, no? 4 na impeachment yung na-file, hindi porke maraming impeachment, ibig sabihin may ginawa ng pagkakamali. Siguro hintayin natin yung trial para maipresenta yung evidence na kailangan. Hindi itong si Maricel, Prof, hindi yan ang response na hinihintay sa'yo, no? Kasi dapat ang sagot dyan tama yan, talagang kitang-kita na merong pananagutan, merong accountability na kailangang panagutan itong si VP Sara, Dapat mga ganun yung sagot mo, yung hinihintay ni Maricel. Ano ba, Prof Malo? Talaga, Prof, oo. To rebut the issues being made, no? Yung sa
sinabi na pananakot, sa tingin ko hindi yan pananakot. Ang ginawa lamang ng kanyang pag-announce ng kanyang intention ay nabago yung arena, no? Dati ang tawag sa kanya ay defendant ng kaso ng impeachment. Ngayon, siya ang frontrunner sa 2028. It's a calibrated move para baguhin yung arena. Kasi dun sa arenang yan, kung ikaw ay defendant, talagang gugumukin ka sa numero. Pero kung ikaw ay frontrunner, at ito'y maiintindihan ng mga legislators sa mababang kapulungan, ididiinan mo ba si Vice Presidente na nagsalita na ng kanyang intention? So, accountability ba ito o politika? Yun yung ginawang pagbago nung arenang gagalawan sa impeachment. So yung sinasabi po ninyong pagbabago sa arena, ano po ang pwedeng maging ibig sabihin nito sa kampo ng administrasyon? Well, mahihirapan silang magkaroon ng numero. Una yan. Kasi dinala yung usapan sa 2028. Hahatol ka sa isang kandidato na naghayag na. Ulit no, nung naghayag siya, wala ang seal ng Vice President, wala ang flag ng Vice President. At siya'y nakaitim, no? Nako, nag-freeze si... Naghahang. naghang. Ayusin muna natin. Yung ating yung, internet connection. Ayan, ayan. Prof, sorry, medyo meron ng technical problem. Go ahead, ma'am. Again, yes, as you were saying. Naghayag siya ng kanyang intention. So, dinadala niya ngayon yung usapan ng 2028 sa usapan ng impeachment. So, para sa administrasyon, katulad nga ng sinabi ng isang veteranong legislator sa House of Representatives, wala tayong cash wala tayong cash. So, iniiba mo yung nag-freeze ulit si Ma'am Malu. Ayusin lang po natin yung ating linya kasi may sinabi si Prof. Okay na? Oo, pwede ba natin i-adjust muna para tayo magtuloy-tuloy kasi nga doon tayo napunta sa wala tayong cash. Oo nga napitin yun. Walang cash. Walang cash. Walang cash. Tapos wala na. Baka na mali lang ng tunog, baka malakas. Ay. Napunta lang siya, walang cash. Alright. Walang cash na Wait a rin. minute, mga kapatid. Ganap ng 12 minutes after 8 o'clock. Tagapakinig dahil nga po sa problemang teknikal at ito ho ay kasalukuyan na pong pinagkakabalahan po ng ating pong mga inhinyero sa amin pong mumunting himpilan at palatuntunan. Pakita mo naman. Yan. Sige. So basically po mga kapatid ang binabanggit nga ni Ma'am Malu Tiquilla, na wala naman pong maaga wala naman din, kasi mahirap naman din po yung Yes, ang sinasabi kasi ni Prof. Malu kanina, usually naman talaga, mga 18 buwan yung ginagawa daw na paghahanda kapag ganitong kampanya. So walang maaga, walang late ng announcement. Meron lang po diyang kumbaga maari mong sabihin na para bagang naging exemption to the rule nung tumakbo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. If you will remember, right? Di ba? Yes. Oo, na hindi siya nagkaroon siya ng pag-iikot, no? Kumbaga testing the waters. Yes. And then nung Nationwide. last day ng filing, ang daming na-frustrate kasi hindi siya naghain ng kanyang certificate of candidacy. As a matter of fact, late comer po ang dating Pangulong Duterte. Kung babalikan po natin yan, no, sa mga nag-aral, no, at ginagawa ito ngayong kumbaga case study. Yung mga marami po dyan, mga unang lumantad, sino ba ang nanguna dati? Jojo Binay, remember? Alright. And then, so on and so forth. And then, late Cameron Duterte, from the bottom, zoom! Umangat. Okay, anyway, ito na po si Professor Malu Tiquilla. Doon kayo sa huli nating Yung huling bahagi. Go ahead. Prof. Malu! Yes. Opo, kanina may sinasabi kayo, nabiting kami, yung walang cash-cash. Pakituloy nga po yung ano yun? Ano po yung pinupunto nyo doon?
may isa kasing legislator na nag-iikot, nagbibilang sila ng numero tungkol dun sa impeachment para sa vice presidente. Sa pag-iikot niya, sinabi niya wala tayong cash, wala tayong cash. So that means it's a different terrain. Hindi gagamitin ang pondo para doon. Kung titingnan natin yung 2026 budget, merong mga port na kasiksik, pero napakahirap mong galawin yan, lalo na lahat ng mata nakatingin sa'yo. Yung isang pinag-uusapan, yung local government subsidy fund, ang ang tinitingnan. Pero essentially yon para sa mga magrarally sa NCR. Oh. So, may mga ganong bagay na tinake into consideration dun sa desisyon na mag-declare ng maaga. Mhm. Bakit? Ano po bang nangyari nung unang impeachment na isinampalaban kay VP Sara? Kasi Maricel, yung unang impeachment, walang kopyang binigay, linagay sila sa isang kwarto, inalis ang cellphone, pinilit silang pumirma. Ang pinirmahan nila, yun lang signing page. Hindi nila nakita yung complaint, hindi nila alam kung ano yung complaint. Kaya yun, reflected yun sa decision ng Supreme Court na kailangan makita yung complaint, kailangan yung pagpirma hindi sa pilitan, at kailangan binigyan mo ng kopya ng complaint yung respondent. Hindi naman binigyan nun si BP Sara at dinira na sa Senado. So yung usapin na 1/3, sa tingin ko, dahil na bago yung arena, napakahirap gawin. Kahapon lamang, nung Wednesday, nung last session day nitong linggong ito, napakahirap magkaroon ng quorum. So makikita mo yung behavior, alam mo ito ni Ted, yung behavior ng mga congressman na kapag mahirap yung pag-uusapan, pag tungkol, yung political risk napakataas, usually yan, hindi na nagpapakita o magpapacheck lang ng attendance, tas aalis na. At saka isang bagay, Maricel, no, maaga ang pasok ng politika. Hindi yun dahil sa ginawa ni Vice Presidente, maaga ang pasok ng politika dahil galit ang tao, dahil hindi nga makakuha ng accountability. Yung issue ng walang nakulong, reminder yun sa botante na pag tumingin sila sa lugar nila at nakakita ng ghost project o substandard, ang parating pinupukol yung incumbent. So, sinasabi ko madalas, ang 2028 is an anti-incumbency campaign. Dahil walang nakukuhang accountability dito sa gadambuhalang 1.5 trillion, yung iba ang sinasabi 1.9 trillion, na nawawala sa ating kabanang bayan. Go ahead, go ahead. Hindi. Ihahabol ko lang, Prof. Isa ba to sa dahilan kung bakit, kumbaga, may mga concerns sa panig ng administration, tapos may lumalabas ngayon na balita na bukas magkakaroon na ng pagkikita, sina PBBM, sina VP Lenny. Although, ang paliwanag naman nila, this is for an implementation of another project. Well, alam mo yung pagkikita ilan dalawa, whether yun ay para sa proyekto, parating natitingnan sa lente ng politika. Dahil magkatunggali sila ng 2016, nagkatunggali sila ng 2022, hindi maaalis ang interpretasyon na politika ito. At lalo na nakadikit yan dun sa panahon na nag-declare si BP Duterte. So makikita natin yan, yung lahat na galawan in reaction to her intent to run. Mapipilitan ang opposition, sila yung opposition, na magkasundo, ano ba yung ating grounds para tayo mag-build ng alliance. Napipilitan rin ng administrasyon na bilisan ng paghahanap ng kanilang mamanukin. At doon sa frame na yon, lumabas ang isang foreign political consultant na nag-declare ng third force. So kung titingnan mo lahat siya ang mga bagay-bagay na yan, talagang 2028 na ang pinag-uusapan. So si BP, napaaga lang yung kanyang pagkasabi
dahil nga wala siyang partido, wala naman siyang pera, wala siyang mga kandidato, maraming kailangang gawin para sa isang presidential run. Balikan ko lang po yung nag-iiba na kaninyo, no? Ang takbo sa Kamara sa announcement ito ni VP Sara. Ma'am, nung una kaninyo, meron bang inialok? Kaya ang bilis din po ng pangangalap po ng Lagda noon. At noon, kung may informasyon ba kayo, kasi noon, partido din eh. Yung desisyon na kaya volume yung dami ng pumirma. In this case ngayon, ma'am, ano talagang pagkakaiba? Pakiliwanag po, Ma'am Malu. Siguro, Ted, ang noona, merong pondo na galing sa administrasyon. Yan naman ay hindi dininay ni Congressman Toby Chanco, no? Kaya sinabi niya, bakit nyo ginanon? Hindi naman kailangan ganunin, no? Meaning maglabas ng pondo, bilhin ng bawat boto ng kongresista. Yung sinabi mong sa partido, doon lumalaro yung oligarch-backed political parties. Kaya napakadali na ang buong partido ng isang, ang buong political party ay sumanib sa impeachment dahil talagang kinumander ng oligarch na dito tayo. So dito sa desisyon na ihayag, ang intention niya, medyo yung mga oligarch, sandali lang, iba na ito, iba ang galawang ito. Yung administrasyon, dahil nga nabuking sila na bumukol ang mga allocation, no, yung allocables, nakita naman natin yan, medyo hindi nila siguro ganun kagarapal gagawin. At iba ang Speaker Martin Romualdez sa Speaker Boyet D. Iba in the sense na sa tingin ko mas laro pa ni Majority Leader Sandro Marcos yung mangyayari dyan sa impeachment kay BP Sara. Okay, para sinasabi ni Ma'am Malu doon sa mga negosyante na may control sa mga politiko, hello, baka manalo yan ang negosyo natin, di ba? Yan po yun. Tama yun, tama. Okay. Ma'am Malu, so to be straightforward, walang panuhol ngayon. Ay napakahirap, Ted, na manuhol. Okay. Kung may manunuhol, siguro yung tawag na, sige, gagawin namin bailable ang kaso mo. Di ba? From non-bailable, gagawin, yung mga ganon. Or lahat naman ng mga politiko, hindi ko naman linalahat, pero karamihan ay may skeletons. Okay. So, opo. Alam yan ng mga lumalaro kung paano gagamitin. Pero yung pondo itself, for this impeachment, mahirap na merong nakalaan, pero mahirap i-execute. Okay. Ma'am, meron ba kayong nauulinigan o kahit na po analysis sa posibleng mga alam niyo ho yun, yung pong realignment yan ng loyalty and allegiance diyan sa Kamara, considering na di ba, nagsabi na si VP Sara, tatakbo ako ha? Para bagang sa akin lang, sino ang sa akin? Magsabi na kayo, yung hindi sa akin, Tanong mo. di ba, ay kalaban, parang ganon. Oo, tama yung tanong mo, no, Ted. Isa sa mga rason kung bakit naghayag siya ng intention niya ay para talaga i-drawing yung linya sa lupa. Ang problema mo kay BP Sara, hindi ito katulad ng tatay niya na ang politika sa kanya shades of gray. Yan ang problema kay BP Sara. Kaya maraming natatakot eh. Marami simula Pasko, yung nakaraang Pasko, at nung nagdeklara siya na nagpadating na nag-explain, pasensya ka na, pumirma ako, hindi ko naman gusto yan, napilitan lang ako. Ngayon, paano ba ako makakatulong? Yung paano ako makakatulong, siyempre tatawid yun doon sa linya. Ang problema mo kay Vice Presidente ay tinitingnan
Ano ka ba? Kasama ka ba dun sa allocables? May mga ganun siya na ako mismo na nag-handle ng mga politiko sa kampanya, siguro nasa shades of gray ako. Sa kanya, black and white. Black or white. Na mahirap dahil kailangan mo ang tulong sa baba. Ang kagandahan, yung mga local government officials na hindi nasabit dito sa flood control projects, yun sila talagang tumataya. In fact, may isa nagsabi na pwedeng maging safe zone yung syudad ko, tayo naman ay sister city, anong maitutulong ko? May mga ganun lang naghayag. Kaya Sige. yung expected mong pagtawid na andon. Ma'am, maganda po't nabanggit nyo yan, ano po, na usapin po ng mga politiko na sabit dito. Mayroon din po kasing mga pro-Sara na may katanungan. Sana nga po makapanayan namin siya o ang kanyang spokesperson po tungkol sa politika, no, sa isyong ito. Sabi nila, pro-Sara ako pero admittedly, may mga senador na pro-Sara nasabit dito. At hindi lang po pangkaraniwan nasabit kasi may mga testimonya, personal knowledge na mga testigo ngayon sa flood control scandal. Opo, paano yan? Kapag nanalo ba yan, meron na silang kanlungan? Kasi ang sinasabi ng iba, masaya itong mga nasasangkot dito kasi kapag nanalo ito, malamang maabsuelto sila, mamalo. Ay, alam mo, Ted, sa pagkakakilala ko sa Vice Presidente, hindi niya yan gagawin. Babagdaan niya magkaroon ng kaso, kasama man o hindi. Marami siyang kasama na bumalik sa kanya. At yun masakit para sa kanya pero realidad ng politika. So kung ikaw ay nasangkot at merong proof na ikaw ay kasangkot at ikaw ay kumamal ng pondo, tatayuan niya ang isyong yan. Opo, kasi nga, di ba meron sa statement, ayoko na makipagpulong sa mga senador kasi pag naka-meeting ko, sinasabit sa skandal, para bagang ang datingan is that yung mga senador na identified sa kanya, ang presumption niya talagang mga inosente ito at walang kinalaman sa skandal. Sa tingin ko, yung bagay na yan, kailangan tumindig yung senador ng mga yon on their own. Hindi pupunta kanya-kanya tayong laban nung naman nakikipaglaban si Vice Presidente. Wala naman halos nagsalita para sa kanya. Lately na lang. So, yun ang pagkakaiba niya as politician Iba yung mold niya, Ted. Kaya napakahirap mong sabihin o makiusap. Kasi pakikinggang ka, tapos sasabihin, nasangkot ka dyan anong magagawa ko? Diba? So, hindi katulad ng tatay na hindi ko masasabing mahusay sa politika. Pero si BP kasi, black or white siya Okay. Ma'am Malu, China factor. May mga Gusto ko yan, Manong Ted, yung China factor. Yan ang number one sa kaisipan din na ngayon kasi, hindi ho ba nagtatalo ho tayo dito. Malaking issue itong China intrusion at itong bangayan po maging ng embassy ng China at ng ating mga opisyal. Ang haba ho ng kwentong ito. But bottom line, sinasabi nila na kapag nanalo ang isang Sara Duterte, babalik tayo doon sa regime na pro-China. Opo, at baka lalong maging agresibo ang China sa ginagawa nila sa ating pong exclusive economic zone, etc. Anong take niyo po doon? Yung sa kanyang pahayag, sinabi rin niya yan, yung tungkol sa independent foreign policy. Klarado sa kanya, isa yan sa mga binabato sa kanya. Bakit mahalaga ang China? Kasi siya ang biggest trading partner natin. Nakita naman natin na lumuhod tayo sa turismo, lumuhod tayo sa trade. Nung dinisayda nitong administrasyon na ito na ayaw natin sa China at tayo sa puti. Siya ay babalansihin niya.
Naandun yun sa statement niya at internally sa grupo niya, malaking diin yung balancing and looking for that which benefits the Philippines, which is trade. Kung ikaw ay magbibigay ng trade at kikita ang produkto namin, hindi mo kami lalagyan ng tariff, welcome kayo dito. Pero kung ang katayuan ay bigyan mo ako ng base militar, walang upa, gagawin ko kung ano ang dapat ang kailangan ko yan sa aking front defense, may kailangan baguhin at kailangan pag-usapan yon. So, hindi siya magsaside sa pula, hindi rin siya magsaside sa puti. Babalansehin niya yon sa interes ng Pilipinas. Paano kaya tayo makakasiguro? Kagaya nung ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, makakasiguro tayo dahil, Manong Ted, makakasiguro tayo dyan dahil ang mga Duterte, kailanman, hindi yan magpapatuta kung kanino man. Di ba? Yan ang nating nakita dyan. Kung makikita ng sambayan ng Pilipino na para bang malapit ang dating administrasyon, ng administrasyon ni Tatay Digong sa bansang China, kasi, ika nga, friends to anyone, enemy to none. Kinaibigan niya lahat